Welcome to another episode of the Fantasy Basketball PH podcast. Enjoy the show. Fantasy Basketball PH. Put your money where your mouth is. At ibang talakayan kaya tara halika. Fantasy Basketball PH ang bida. Fantasy Basketball PH. Ang numero unong basketball patasya ng Pinas. Fantasy Basketball PH. Dito mapag-uusapan mga ballers na likas. Fantasy Basketball PH. Put your money where your mouth is. Iba't ibang talakayan kaya tara halika. Fantasy Basketball PH ang bida. Ang pahina na ito'y magsisilbing daungan sa mga hilig na ang basketball ay mapag-usapan. Kasama si Papi Roy, madami kang matututunan gaya ng strategy, analysis sa kaganapan. Pag-uusapan ang DFS, roto head to head, buy low, sell high, add, draft and trade, magic punot at iba pang transaction sa laro. Lahat dito'y tatalakayin kaya wag na lumayo. Bida dito yung mga player na magaling kumamada, mala Nikola Jokic at Victor Wembanyama. Yung mga hustle na player like Russell and Dillon at iba pa ay dito natin pwedeng makonsyon. Let's talk about NPBL, UAAP and PBA together with NCAA and NBA. At sa lahat ng mga nangungopya ka ng literal, sa aking mga content di rin kayo magtatagal. Yo mga paps, welcome to the Fantasy Basketball PH podcast, your Filipino brand of fantasy basketball, ang numero unong fantasy basketball podcast ng Pinas. At syempre, I'm your host, NBA Fantasy Papi Roy, in the house. So medyo minamalat tayo ng konti kaya nahirapan tayo mag-record, pero feeling ko kaya na natin for this episode. Ito yung weekly trends episode natin, no? So every week, sinasum up natin yung mga trending up saka trending down na players, and then saka natin dinidiscuss kung sino-sino doon sa mga trending up yung okay i-sell high, sino yung i-hold, sino yung fluke, no? So fluke, ibig sabihin feeling natin ano lang to, hindi magtatagal or posibleng bumaba at some point, no? So i-discuss natin yan. So we have around ilan to, almost hindi naman 100, siguro more than around 80 players, pero hindi naman as in mag-spend tayo ng maraming time. Yung iba dito magkaka-team naman eh. So napakadaling i-explain. And then igugrupo na rin natin yung mga injured players. Of course, automatic buy lows yan, 'di ba? So hindi na natin isa-isahin pa. Okay, so yun, umpisahan na natin. Kaya ko lang pinasakalihan kasi tinatry ko or hinahanapan ko ng strategy kung paano ko mapapaikli yung mga episodes natin. Napapasarap kasi kadalasan ako ng kwento. Kasalanan ko din naman. Okay, so ayan. Umpisa natin doon sa mga trending up na players. So may mga, feeling ko naman yung ibang mga reasons dito obvious. Pero pag-usapan natin yung mga, hindi ko na rin isasama dito ko na rin, yung mga Nikola Jokic. Hindi ko na basta-basta isasama. Kasi kahit mag-trending up siya, parang wala din namang advantage or disadvantage na pag-usapan kasi yung value naman niya ano stable. So parang ano yun, tumaas o bumaba, parang unless ma-injury, knock on the wood, hindi mababago yung value. So yung mga ganong mga players, hindi ko na idadamay. And then yung mga nakasama na rin sa listahan natin nakaraang week, yung iba hindi ko na rin sinama kasi nag-stay put lang sila. Okay? So yan, couple of names here. Umpisahan natin kay Jordan Poole. So si Jordan Poole, feeling ko hindi, ano lang naman to eh. Parang nilagay ko lang din siya sa trending up just to give recognition kay Jordan Poole na tama yung assessment natin to start off the season. Hindi pala to start off, even nung way back nung preseason, na upside guy din talaga si Jordan Poole. Kumbaga, yung ina-expect natin na ginagawa niya nung last season, kaya na niyang gawin this year, especially na siya na yung main point guard. So, yun, nasa trending up siya. So, it just means na hindi naman siya sell. Uh, it just means na yung value niya is nag-stabilize na. Hindi na basta-basta mababay si Jordan Poole unless yun, nang mura, unless yun nga hindi familiar yung katrade mo kay Jordan Poole. Ang kagandahan kasi kay Jordan Poole, y- yung floor niya gumaganda eh.
Kasi wala na siyang kalaban sa Washington Wizards. And yung Washington Wizards ba, siya lang talaga yung best player currently. So, ayun, props lang kay Jordan Poole. Siguro, ang pwede natin ditong i-monitor is yung pagdating ni Malcolm Brogdon, which I think wala din namang makaka-apekto sa kanya. Kaso, yun nga iba-iba kasi tayong mag-isip pagdating sa mga ganyang situations. So, regardless kung eventually walang magiging impact si Malcolm Brogdon kay Jordan Poole, baka kasi iba naman yung iniisip ng may-ari ng Jordan Poole. So, malay mo, mag-overthink siya or iba yung analysis niya. So, ang kagandahan nun, merong gray area. At lagi, paulit-ulit ko sinasabi, pag napupunta tayo doon sa ganung part ng gray area, magandang makipag-trade doon. Kasi walang, ano siya your assessment against mine. So, alam mo yun, can go either way. So, kung confident ka dun sa assessment mo, magandang makipag-deal. Kasi in comparison to sa wala na siyang gray area, like for example, injury. So kapag hindi pa nag-a-announce ng final prognosis, gray area pa siya. Kaya mo mga mag-push or pull ng trade. Kapag andyan na, nagsabi na ng 5 weeks, 6 weeks, so kung 1 week lang, edi okay lang yung value. Kapag dumami na yung weeks, mababa na yung value. So, alam mo yun, mas defined na siya. So, if kailangan mo ng profit or gusto mong mag-upgrade or kung yun nga, mag-profit ka sa trade, kailangan talaga usually nasa gray area ka. O kaya ahead of the curve ka. Na parang, ay, hula ko ganito. So, habang hindi pa umaangat yung player, pili mo na. O kaya naman, kahit na trending up siya, bago pa bumomba ng todo, bumili ka na. So para talaga siyang stocks, di ba? So yun. So, Jordan Poole, in-stabilize lang natin just to start off the list. Si Jalen Suggs, ano siya, na double whammy siya kasi parang trending up na talaga siya eventually. Hindi lang kagandahan yung start of the season niya, which is parang lumalabas yun na yung pinaka-buy low window mo. So ngayon, nilalaro na yung actual na valuation natin sa kanya to start off the season. And then nadagdagan pa dahil na injury si Paolo Banchero. So, yun yung valuation sa akin ni Jalen Suggs. For me, hold siya. Hindi ko naman din masasabi na sell high siya kasi hindi natin alam kung anong mangyayari kay Paolo Banchero. And even though bumalik si Paolo Banchero, yung 6 weeks na wala siya or more, almost kalahati na yun ng season. Hindi naman kasi 20 plus weeks yung season eh. Pero alam mo yun, parang sabihin na natin na yun, almost nga kalahati, mga one-thirds na. So ano na yun, tubo na yun kung mag-hold ka. At least napakanabangan mo na siya. Siguro dinamay ko na lang dito si Mo Wagner kahit na hindi naman siya high uh, profile na player. Pero kasi magagamit natin siya either an ad or a kicker. Ito kasing episode natin na to, it covers across all formats. So meaning pwede kong daanan kung 10 team man kayo or 14 team or 16 team or even deeper. Like for example, si Mo Wagner. So kung 10 team, wala tayong pakialam dyan. Stream lang siguro. Pero pag kunwari, deeper league, yun, magkakaroon ng value. Pero ang point lang, maging aware na si Mo Wagner is trending up and might end up trending up more depende dun sa adjustment na gagawin ng Orlando Magic. So far, hindi pa siya fix. Parang more of like yung mga assumption natin hindi pa nag-hit eh. So meron tayong Anthony Black, meron tayong Mo Wagner. Hindi ko pala nalagay dito si Anthony Black kasi dalawang Orlando na to, parang feeling ko mako-cover. Madadaanan na rin natin yung name niya. So, dinagdag ko lang si Mo Wagner over Anthony Black kasi big man si Mo Wagner wherein medyo mahirap maghanap ng big man. Again, going back, so yung mga names na yan, hindi pa sure hit, pero so far, lumalabas na mas sure to some extent si Mo Wagner, hindi lang kasing taas ng upside ni Anthony Black dahil injured din si Wendell Carter Jr. eh. Pwede nating isama si Goga Bitadze dito sa deeper leagues dahil healthy na siya. Maglalaro na daw siya today. Mamaya pala. Nirecord ko ito madaling araw eh. So, yun. So, pwede silang maghati. Depende dun sa matchup.
Mo Wagner sa offensive side, si Goga Pidachi sa defensive side. Feeling ko naman doon sa mga usual ng at veterans na dyan, alam natin yung difference ng dalawa. Nangyari na rin to last year nung medyo injured si Wendell Carter Jr. Pero ako mag-stick ako dun sa guns ko. Kung healthy si Wendell Carter talaga, feeling ko siya yung third best option ng Orlando Magic. Nikola Vucevic is trending up as well. Na ano to nasapawan kasi ito ng madaming big man. Actually, tinarget ko din siya kaso hindi ko siya nakukuha lagi. Nag-end up tuloy ako dun sa mga, yun, most either Zubac or itong si Kessler. Kasi si Vooch, household name siya. So parang gusto ko siyang mag-slide sa akin para maganda, profitable yung pick. Kaso hindi siya nag-slide kasi nga household name siya. Parang kinukuha at kinukuha pa rin siya. Hindi naman early round, more of like saktong round. Pero anyways, ang point ko lang dito, at least si Vooch yung initial assessment sa kanya, lalo sa international na wala na siyang value, tapos magte-trend down siya, kabaliktaran yung nangyayari. Siguro ang kailangan lang natin i-monitor dito is yung trade na angle ni Nikola Vucevic kung mate-trade man siya. Hindi naman siya masyado ma-injury dahil doon sa game niya. Pero yun lang naman yung babasag dun sa ano, dun sa value niya. And so far, kinukuha niya lahat ng minutes, hindi mo lang siya nahahatian ni Jalen Smith at wala ding ibang big man sa Chicago Bulls. So, all systems go for Nikola Vucevic. Kung makikipag-trade kayo, hindi niyo siya mabebenta ng mataas katulad ng dati unless kailangan nung, katrade nyo yung big man that can rebound and be efficient. Kasi yun talaga yung difference niya. Pag yung hinahanap ng ibang katrade nyo is big man na kaya mag-blocks, bababa talaga yung value na yung Butch. So meron at meron siyang specific na buyer. At yung buyer na yun, medyo mabebenta natin siya na mas mataas kasi nga ilan lang din naman yun yung okay yung free throws na big man. Dennis Schroeder's trending up. For me, is one of the surprising players early this season in the last 2 weeks. Na banggit ko din to last na previous episodes, hindi ko alam kung sa weekly trends din natin na hindi ko siya in-expect na bumomba talaga. Pero so far, pasok siya sa top 25 or top 30. And I think mag-hold ba yun? Feeling ko naman may chance na mag-hold siya. Pero not to this value. Yung always almost 30 points per game, no? So feeling ko mag-stabilize siya to around 20 points. Ganun kasi siya gamitin and understanding yung profile ni Dennis Schroeder as a player. Scorer, guard din naman talaga siya. So gagawa at gagawa siya. But then again, it's the Brooklyn Nets. So there's this is the best time to really sell Dennis Schroeder. Ang problema kasi kung isesell mo siya na solo lang siya, ito yung mga sample na players na kahit naggumagawa na maganda yung player mo, unless kailangan ng guard ng kalaban or katrade mo, or ano ko, baka bago lang siya, or hindi pa sanay sa trades, then doon siguro medyo okay yung trade na deal nyo. Pero dun sa standard na yung mga usual na ano, mga veterans, mahirap siyang i-trade ng 1:1 kasi hindi mo siya mate-trade talaga ng profitable value. Kicker, pwede, kicker. Pag yung mga ganitong klase ng player, siguro, yung Vooch pwede pa. Pwede kung i-1:1. For me, yung Dennis Schroeder kasi, hindi hindi to basta hindi ka makakuha ng mid-rounder dito as far as I'm concerned. Pero nasa sales stock mo din naman 'yan. So ayokong isarado yung pinto. I just feel na masyadong obvious yung sa Brooklyn. Kumbaga alam mo yun, easy to analyze yung situation ni Dennis Schroeder. Jakob Poeltl is interesting kasi almost similar to dun kay Dennis Schroeder. Kaso mas valuable si Jakob Poeltl kasi big man and can do a lot of things for a big man. Very defensive minded na big man din siya. And then, pag tinignan mo si Toronto, wala naman din talaga siyang kaagaw. Ang catch lang kasi talaga nito, yung second half of the season. So, lumalabas, this is the best time to really trade Jakob Poeltl. So, kung may Jakob Poeltl ako, gugustuhin kong i-trade talaga siya. Hindi ko siya i-hold. Ano yan parang hindi mo na i-gogol na makakuha ng sobrang taas na value kapalit ni Poeltl. More of like, gusto ko na lang dispatchahin yung risk
ng second half of the season. So yun dapat yung motivation mo if you have Jakob Poeltl. Peyton Pritchard, pwede ko siyang ihanay kay Dennis Schroeder. Lalim no, ihanay. Pwede ko siyang isama sa listahan ng mga surprising players to start of the season. Kasama ni Dennis Schroeder. Syempre, yung mga surprising usually, hindi mo naman malilista yung mga nasa top tiers kasi unexpected naman s- yung mga players na yun to really provide some value. So most of the time, yung mga talagang surprising, na legit surprising, manggagaling sa bandang ilalim. And I think pasok na pasok sa situation na yan si Peyton Pritchard. So sa standard leagues kumakatok na siya. So when I say standard leagues, yung mga 12 team. Sa 10 team, feeling ko streamer lang siya or alam mo yun, 3-point specialist. Sa 12 team, the same. Pero yun nga, kumakatok na siya dahil ano lalo na kung roto, alam mo yun, pag ang build mo is considering yung turnovers, yung mga percentages, then mas okay yung value niya. Pero dun sa deeper leagues, like 14 team pababa, rosterable na talaga siya. Ang catch lang kasi niyan, for me, meron pa rin siyang path na mawalan talaga ng value eh. Just because hindi pa fully healthy si Sam Hauser. Coming this season, ako personally, I think almost parehas lang sila ng value ni Sam Hauser. Or even baka nga mas mataas yung value ni Sam Hauser just because of his size and his ability to cover yung both Jalen Brown and Jason Tatum kung alin man sa kanila yung umupo. Pero so far, dun sa mga nakaraang games na um, wala siya, lumalabas si Peyton Pritchard na talaga yung nagtitimon ng ano ng bench end. Kumbaga siya na talaga yung hindi mo masasabing six man, more of like really well, siguro, kasi parang pwede kong i-consider na si Al Horford yung six man. Kung sabihin na natin na gano'n, na six man si Peyton Pritchard, feeling ko lang talaga, posible siyang either tablahan or worst case scenario, maagawan din ni Sam Hauser at some point. Good thing, both of them almost offer the same thing. So, dahil mas mainit ngayon si Peyton Pritchard, mas gusto ko si Peyton Pritchard. Saka, in terms of yung ability na pumutok at anytime, parang pareha sila eh, lalo sa outside shooting. Mas mas known lang talaga to si Peyton Pritchard, of course. Si Hauser, parang more of like sa tres lang, specialist. Si Peyton Pritchard, specialist din naman siya. Feeling ko lang in terms of yung kakayahan na pumutok, mas yung profile niya mas akma doon. So yun. So sell ba siya? Siguro oo. Kung ma-flip ko siya, bakit hindi? Kasi nga, mura ko lang siya nakuha eh. So yung mga ganyang situation ng players, para sa akin, opportunity siya. Kasi mura ko lang nakuha eh. Parang hindi na ako manghihinayang. So kunwari, kung ma-maintain niya to, yung value na to, okay, fine. Kasi kung ite-trade ko naman siya, malamang almost the same value eh. So again, it's not a matter of really trading for profit. It's a matter of trading for uh, taking away the risk na baka nga, yun, maagawan siya ng Sam Hauser. So, yun yung diskarte dyan. Lou Dort, eto medyo wala akong tiwala dito. Though nagkaroon ng season na na-maintain niya yung scoring. Ngayon kasi parang lumalabas yung Torture Chamber, ano talaga hindi pa totally nagtatranslate sa fantasy until siguro playoffs. Parang sinasalo lahat ni Kayson Wallace saka ni Alex Caruso yung defensive stats. Though may pangalan-ngilan, ah ang point ko lang, hindi tumaas yung value ni Ludort dahil sa defensive stats niya. Tumataas dahil umi-score siya. And sa mga deep leagues, yung angulo na to, mas importante kasi in the past couple of games ng OKC, nakikita natin na almost same minutes sa almost same strategy eh. Talagang may minutes si Kayson Wallace, may minutes si Alex Caruso, pero hatian talaga sila. Tapos sila yung kumukuha ng mga defensive stats. And then ito si Ludort, nagkakaroon ng opportunity to actually score. Hindi talaga known for scoring si Dort eh. So itong trending up niya, siguro mas nagkakaroon lang ng impact sa deeper leagues, dun sa standard and even 14. Standard, definitely hindi. Yung 14 to 16, actually even 16, parang for me, medyo ano pa siya, medyo shaky. Pero tingnan natin. Baka naman ito na yung season na yun. Feeling ko lang talaga ang daming usage getter sa OKC. Hindi pa bumabomba si J-Dub niyan. Hindi pa bumabomba si Chet ulit niyan in the past couple of games. So let's expect na hindi ito na posibleng hindi ito mag-stick para kay Ludort. Si Grady Dick, okay ako dyan. Gusto ko siya. Ang isa lang talaga yung gusto kong i-point out kay Grady Dick eh.
yung fantasy game niya is as of the moment more of like really scoring and stress lang. Other than that, wag na talaga tayo, hindi yung steals niya, hindi pa ako magtitiwala. Pero value-wise, solid na yan. Kasi dulo mo na nakuha yan. Yung iba, ako, katulad ko, yung ibang grade D ko, pinulot ko lang si FA eh. So, ano na yan, tumong lugaw na tayo dyan. And maganda pa yung projection niya second half of the season. So, solid. Ochai Agbaji. So, ako, kumounter ako dito, no, nung lahat sila sino ba yan? Si Mogbo. Mogbo nga ba? No, ako ilang beses kong tinweet to na pasarcastic at pabiro eh. Pero syempre there's some truth to it na sabi ko ay dahil sa experience ko kahit na gustuin ko kunin yung Mogbo naagawan na agad. Nag-Ochay Agbaji talaga ako. So ang ginawa ko pinili ko siya and yung angulo ko nga sa kanya, yung biro ko na BFF to the yung tatay niya BFF ni Masai Ujiri. Ang catch ko lang kasi dito kay Ochai Agbaji, hindi pa kasi natin alam yung consistency na part niya eh. So yung sa improvement na part, na prove na niya, yung ability niya to, yung kung ano yung fantasy profile niya, na nakita na rin natin, no? So almost like a 3 and D type of a player. Um, Minutes is already there, na nakakakuha naman siya. Almost similar sila ng minutes ni Mogbo. Baka mamaya Mogbo ko ng Mogbo, iba pala, no? Anyways, kung sino man yun, wala kasi ako tinitingnan dito eh. Hindi ko ma-double check. So, andun na tayo. Pero kung tatanungin natin yung upside, dun pa rin ako kay Mogbo. Dito kay Agbaji, kahit na-prove niya na may potential siya, question pa rin talaga sa akin yung consistency. So, on my opinion, feeling ko kapag medyo healthier na yung Toronto, eventually madadrop din si Agbaji. So this is more influence dun sa absence ng mga players sa Toronto. Ganon din naman si Grady Dick. Kaso kasi mas okay yung floor ni Grady Dick. But, at least nakita na natin yung kakayahan ni Agbaji. And by end of the season, or towards fantasy playoffs, feel ko, tested na. Kumbaga, easy analysis na. Na parang, uy, biglang mag-tank na ng todo yung Toronto. Pulot na tayo ng Ochai Agbaji. Ngayon, okay pa rin siya. Okay na pulot. For me, nasa streamer level pa lang siya. Hindi ko pa siya nakikita na mag-stick basta-basta unless proven wrong. Pero that's how I see Ochai. But good thing na na-prove na natin na he has the ability to do that. So it's just a matter of like really getting consistent minutes and opportunity na sa ngayon shaky pa talaga. Bilal Coulibaly, ito matagal na tong nagasgas na yung hype ni Bilal. Sinama ko pa rin siya dito kasi syempre per week tayo yung cover natin per week. Um, Again, I think may influence din to some extent yung kawalan ni Kyle Kuzma. But ang akin ang eye check natin kasi diyan is may green light siya. So, yun yung role niya. Hindi na lang siya basta defensive player ng Washington Wizards. They are allowing Bilal to actually score and still do his thing na almost handyman ng Washington Wizards. And he's a little bit more advanced over the other younger players like the next name which is Alex Sarr dahil itong si Bilal Coulibaly mas komportable na sa liga. And I can see Bob Carrington, Alex Sarr, and maybe Keshawn George to get more comfortable as weeks go by. Pero maganda kasi yung position ni Bilal. Like for example, si Bob Carrington. Si Bob Carrington, gustong-gusto ko yan. Alam niyo yan. Syempre, ang catch dyan kasi point guard siya. And yung in terms of fantasy, yung gullibility niya na magkaroon ng negative stats, mas higher compared to someone like Bilal na nasa forward position or Alex Sarr na nasa center position. Though, yung profile naman kasi ni Alex Sarr, medyo mahilig din siyang tumira sa lower percentage shots eh. So, naaapektuhan yung field goal niya. Pero, in terms of floor, parang feeling ko mas okay yung floor ni Alex Sarr just because he's bigger and yung position niya. And then, ngayon, nakaupo pa usually si Jonas Valanciunas. So, yung bad games niya, he can still provide value na in terms of rebounding and blocks. Pag kasi yung katulad ni Bob Carrington, nagkaroon ng bad game, tapos hindi siya nakakaroon ng assist, parang sobrang bigat
para masyadong madaming negative stats. And we are actually tawag dito, familiar naman na we should expect up and down season for rookies. So yun yung concern ko diyan. Pero Bilal Coulibaly ako mag-hold ako diyan. Hindi ko siya ise-sell unless mataas yung value. Alam mo yun? Kasi ano parang nakakuha na agad ako ng player na pwede kong technically tawag dito, i-stash pang playoffs na nakakapag-contribute na agad ngayon. So ako goods na ako doon yan. Si Grady Dick, si Bilal, si Alex ha. Happy na ako doon kasi kapakipakinabang na sila to start of the season and feeling ko naman may tendency na maging consistent. Ngayon, syempre may risk pa rin naman. Lahat naman may risk eh. Ang akin lang, ito kasi matataas yung upside for the second half of the season. So if you get good value out of them, ibebenta ko pa rin sila. Kung may nag-inquire, oy, kunin ko na yung Bilal mo. Alam mo, kung mga tipong OG, tatanggi ka ba doon, no? So, alam kong wala ng upside si OG, but again, you're getting a more stable player. So, why not? Diba? Siguro, mga tatanggihan ko, parang, unless, kung nare-reserve ko na sila sa pang playoffs, na parang, ito na yung added punch ko doon. Unless, ang tatanggihan ko na lang is yung mga players na, kunwari, New Orleans Pelicans or Dallas or even Magic players na mataas-taas yung value pero pangat yung playoff week. Posibleng tanggihan ko pa din kasi nga it depicts the purpose. Ang purpose ko nga, ito yung tago ko eh. Ito yung pandikdigan ko come playoffs eh. Well, unless Jalen Suggs yan, syempre tatanggapin ko naman. Mga ganong kalidad. Pero pag kunwari yung medyo below, hindi siguro. Garrison Matthews, hiram na. Ito kasi, ano siya hindi kasi siya pang standard na pick. Itong si Garrison Matthews. Talagang streaming for tres ka kung medyo standard and shallower. Pero yung deeper, I think, habang hindi pa kompleto talaga yung Atlanta Hawks, kailangan nila ng shooter. And Garrison Matthews gives that. Nung isang araw, naka-7 na tres agad siya. So, dun mo nakikita yung parang extremes Na parang okay, may kakayahan pala siyang gawin nun. So, that makes Garrison Matthews a good pick-up. Just because meron pala siyang mga ganong ability. Yun nga lang, may as long as nandiyan sino Dyson Daniels, meron at merong timeshare. So, syempre, habang nababawasan yung minutes mo, bumababa yung chances na maulit mo yun. No? So, yung mga nakaraang games kasi, ang dami ng injury, tapos nadamay pa si Dyson Daniels. Ngayon, bumalik na si Dyson Daniels. So, mag-stabilize ulit siya. So, before, okay pa yung pwede natin isama dito yung mga David Roddy. Ngayon, nandiyan na si Daniels, mababawasan na. So, si Garrison Matthews na lang iniwan ko dito. Kasi kailangan may idagdag ako bukod kay Dyson Daniels kasi sobrang open yung wing ng Atlanta. So, it does make sense na mapasama kahit man lang isa doon sa mga wings nila. Paligon lang ako pala. Paligon-ligon ako sa pader namin. Kasi may malaking gagamba na palagat-lakad. Hindi naman ako takot sa gagamba. Pero baka kasi magulat din naman ako. Ayun, nawala na siya. Hindi naman to tarantula, no? Mga gagambang bahay lang to. Madaling patayan. Ah, hindi naman sa nananakit ako ng gagamba. Baka naman mamaya may makapanood nito na maka-environment. Kumbaga, defense-wise, kayang-kaya natin. Ayoko lang makot in the, caught off guard. Baka tumili ako. Hindi naman. Hindi tayo tumitili, mga sirs. Okay, so napag-usapan natin yung mga Wizards, napag-usapan natin isang Hawks. Pag-usapan naman natin yung mga Houston Rocket, no? So ito, yung Amen Thompson sa Qatari Eason, feeling ko kasi pwedeng i-drop ulit to eh. Ang catch kasi dyan, hindi pa nagkikilik si Fred VanVleet on the first place. 'Di ba? So hindi pa nakakuha ng solid na momentum ang Rockets dun sa usual na sistema nila. Wherein, of course, umi-score din dapat sina Fred VanVleet and all. And there are several reasons kung bakit biglang tumataas yung minutes and yung opportunity ng dalawa. It's either may na-fall trouble or it's not clicking. But it doesn't necessarily mean na fluke to. Na ibig sabihin, hindi nila kayang gawin. Kasi high upside players naman talaga tong si Tari Eason saka si Amen Thompson. Ang point ko lang, be wary. Kasi sobrang nakakalasing at nakakalulong yung upside nila. Kasi sobrang solid nung fantasy projection nila. Pero gusto ko lang i-remind ko to be grounded dun sa reality din na check nyo kung it's something that can be consistently done. Kasi sa susunod na game, posibleng wala na naman ulit gagawin yung dalawa.
To be honest, si Tarison mas madami ginagawa kay Amen Thompson. And the fact na naglaro siya ng isang back-to-back games the other week bodes well for Tarison's value. And not that good for Amen Thompson. So, think twice. Pero pag may pag-alagalang Amen Thompson sa Tarison, in 14s and deeper, pupulutin ko pa rin of course. Pero kung nilari ko standard, ano na siya, flyer pick na sa akin. Na tatapon ko yung pinaka hindi ko gusto na player doon sa team ko kung meron man. Pero kung kumpleto na ako, um yeah, siguro ipa-flyer ko pa rin. Pero ang point ko lang is hindi pa rin to sure eh. Parang it could be a good trend pero hindi pa ako nagbabuy-in. Miles Turner, eto mga Indiana Pacers, Ben Mathurin, Miles Turner siya na lang yung nag-iisang big man doon na legit na center. So obviously magte-trend up siya. Could be a sell high just because hindi ko pa sure kung kaya ni Miles Turner na gawin yan buong season eh. So most likely may gagawing adjustment tong Indiana, either hire sila ng another backup big or hindi ko alam. At feeling ko lang din hindi din basta-basta makakabuti kay Miles Turner yung ganun na talagang masasagad siya for the whole season dahil hindi naman din to one of the healthiest and one of the Ironman players eh. Nagkaroon din naman talaga siya ng injury concerns in his history. So, though yung stats aangat syempre dahil siya lang, pero feeling ko for now kasi kahit ang Indiana Pacers hindi nila gugustuhin basta yan. Ben Mathurin, practically the same. Ang difference lang nilang dalawa kasi si Ben Mathurin may kalaban pa. It just so happen na out si Nembhard pagkatapos out din si tawag dito. Yung isa pang wing. Alam niyo na yun. Na blanco na yung utak ko. Si letter N din eh. Nembhard na nga yun eh. Basta yung isa pang wing ng Indiana Pacers. Para silang out. So talagang aangat yung value ni Mathurin. Though, lumalabas importante talaga yung role ni Mathurin sa Indiana Pacers. So in terms of scoring, hindi ko naman ma-maintain niya yan. Hindi lang siguro yung lagi na consistently na 25 points each. Kailangan niya munang ma-prove na kaya niyang gawin yon kapag healthy yung buong Indiana Pacers. Lumalabas, influence din to nung absence ng ibang mga players. Jeremy Sohan, shout out, syempre bata natin to. Pag dumating na si Devin Vassell, maapektuhan yung scoring niya. Siyempre kasi may iba eh. Magkakaroon ng additional scoring option ang Spurs. Pero feeling ko not that much. Parang hindi naman sobrang maapektuhan ng todo. Kasi yun pa rin naman yung role ni Sohan eh. Cutter, glue guy, connector, di ba? So I think he can maintain yung value. I don't think this is a fluke for Jeremy Sohan. I'm a little bit high for Jeremy Sohan. So yung kay Ben Mathurin, medyo fluky pa. Tari Eason, Amen Thompson, trending up pero hindi pa nila nare-reach. Alvarado on the other hand has the value for the next 2 to 3 weeks. And I think after noon kapag healthy na sila, ayun, completely mawawala yung value. So this is an value based on opportunity. And kung pwede nyo masell si Alvarado, then sige, go, try nyo. Ang catch lang kasi kay Alvarado, similar to Dennis Schroeder, everyone's aware na they're just role players na hindi sila yung, alam mo yun, can actually maintain value for the whole season. Unless, syempre, may mga injury na long term din. So, yun lang naman yung catch. Pero, yun, add for sure, Jose Alvarado, one of the hottest add from last week. But, tricky pa rin. Kicker, pwede, pero it's hard to really sell high on the likes of Jose Alvarado. Brandon Miller, lalagay natin syempre si Brandon Miller as trending up kasi pabalik na siya. So pwede na rin natin nitong isama sina Devin Vassell. Pero there's still some sabihin na natin na buy low window for those players. Pero you have to really take note of it kasi they're actually trending up. There's a couple of names na pwede natin ilagay dito na should be trending up despite not even playing. No? Like for example, you have Vince Williams. Nagkaroon na ng update na he could be back in the next 2 to 3 weeks. So medyo malapit na yon. So dapat yung mga ganon, trending up siya. Not saying na you're buying, pero pwede mo na siyang i-stash dun sa IL Plus. That goes as well with Shadon Sharp.
Kasi padating na rin siya. So yan yung mga names na yan, usually palutang-lutang lang yan sa free agent. Yung iba kasing injured, di naman yun basta-basta idadrop eh. Si Kelly Olynyk, medyo baka malayo pa, mga 3 to 4 weeks pa. Pero just take note of this player. So, reminder lang, reminder. Kaya, napasama pa rin sa listahan ng trending up kasi they should really trend up kasi palapit na sila na papalapit eh. Ang tanong kasi, ganun pa rin ba yung magiging value niya? Like for example, Shadon Sharp, paano yung role niya? That's fine kasi you're just adding. Parang wag na natin munang i-overcomplicate. Kung kasama siya sa trade, siguro yon i-analyze natin. Pero kung pupulutin mo lang, pulutin mo na lang, saka na natin i-deal. Ano naman, wala ka namang gagastusin na masyado doon. Trending down, yung Fred VanVleet, kailangan pa ba natin pag-usapan? Nabanggit natin to doon sa recent episode natin sa Radyo Dos Sports, no? Mababa talaga yung shooting niya, around 25% shooting, and that should definitely improve as ang research ko nga in the first 7 games last year, 32% siya. A little bit more tolerable, parang andun usually naman yung percentage ni Fred VanVleet. Pero ang point is, kaya umangat yun kahit pa paano ng 32% kasi in that span, meron siyang mga games na pumutok din siya. Ito kasi si Fred VanVleet hindi pa talaga pumuputok this season eh. So, something to look at. I'm more optimistic na mag-i-improve yan, for sure. So, big buy low para kay Fred VanVleet. Pero again, it doesn't necessarily mean na hindi din to mag completely 360 degrees na ay hindi na talaga babalik yung value niya. So, watch out pero still a buy low for me. Jalen Duren is the same, buy low kung kaya mo pang i-buy low kasi nag-double-double na siya kahapon. But, kumakatok lang talaga. Ang concern lang dyan is kumakatok na si Isaiah Stewart eh. Na the moment na may, kumbaga yung pagiging luck ni Jalen Duren, andun pa rin naman. Kaso, binigyan niya ng konting butas or window si Isaiah Stewart na ay, kapag bala off si Duren or may iniinda, easily, merong pwedeng gamitan ng Detroit Pistons. Ibang-iba kasi yun sa, for example, yung kay Miles Turner nga. Kasi walang choice. So kumbaga, clear cut 100% sa kanya yung center minutes that can actually block. Pwede siguro kung in terms of para makapahinga lang for scoring, gamitin mo yung Jarrett Walker or Obi Toppin. Pwede yun sa deeper leagues. Could be additional minutes. Pero still, in terms of yung upside, medyo nakapan or nabawasan yung upside ni Jalen Duren kasi hindi na niya kakainin yung mas malaking minutes. So, if may iniinda siya, mas willing na tuloy si Detroit. Na sige, magpahinga ka na lang. Alam mo, yung mga ganong angulo. So kahit na pa 2 minutes, 2 minutes, 3 minutes lang yun, sayang din yun. Especially if you actually drafted Jalen Duren a little bit early. DeAngelo Russell, parang Fred VanVleet din. Ang concern ko lang kay DeAngelo Russell, ang difference nila ni Fred VanVleet, si D'Lo is actually being coached by a new coach. So baka mamaya, yung sistema na yung nagbago and they're not asking a lot of things from DeAngelo Russell. But for me, how I see it, it's about the shooting. So medyo optimistic din ako na aangat yan. So buy low pa rin kay DeAngelo Russell. Miles Bridges, the same. Yung minutes lang talaga yung concern ako. Yung shooting and all, kung ba't walang ginagawa. Yun, parang feeling ko aangat siya. Kaso ngayon, bumalik na si Brandon Miller. Pagkatapos, yung minutes niya, hindi pa rin talaga nag-exceed same dun sa, in comparison to sa last season. So, yun ang medyo concerning na parts. But good thing, Miles Bridges is someone that is someone that actually plays a lot of game. So, there's a lot of opportunity pa to bounce back. So, buy low pa rin ako kay Miles Bridges. Nick Richards, sayang kasi umiinit na siya bigla. Ito saka naman siya bigla na injury. I think you should hold Nick Richards kung may mga nag-drop kay Nick Richards, pulutin nyo. Wala pa nga tayong positive na balita kay Mark Williams eh. So, Nick Richards pa rin ako. Jonas Valanciunas, eto yung ano talaga. Umaasa na lang tayo sa trade. So, apparently, wala. Totally reliever na lang si Jonas Valanciunas. Nataasan pa nga ni John Collins yung value bigla ni Jonas Valanciunas eh. Kung meron akong Jonas, idadrop ko pa siya. Baka hindi. Pupuso pa rin ako. Feeling ko, eventually, kailangan pa rin naman din nila talagang i-showcase si Jonas Valanciunas kahit na okay na yung kontrata niya. So, umaga, there's nowhere to go but up. It's just sad na ganito yung value na nabibigay niya. And hindi din maganda na i-trade siya kasi mababa yung value niya. So,
hold na lang, pain-inin natin, let him cook. Tingnan natin kung mag-i-improve pa. Kung talagang walang-wala na kayong ma-drop pagkatapos maganda talaga yung lineup nyo, then fine, i-drop nyo na si Jonas Valanciunas. Pero yun, pwede ko pa siyang sugalan. Patrick Williams, ba't ko siya nasama dito sa trending down? Kasi mababa na naman talaga yung value niya. Kaya siya trending down kasi is tumataas yung minutes niya pero wala pa rin siyang ginagawa. Pagkatapos nauumay na yung tao sa kanya kahit na starter yung minutes niya. So, kumbaga kaya siya trending down, it's because hindi dahil maganda yung performance niya tapos nag-down. It's more of like pang starter minutes yung minutes kasi niya. And then hindi siya nakakapag-deliver. So, kumbaga, it should have been trending up. Kaso dahil hindi siya nagde-deliver nga, nagte-trend down. Gets nyo? So, kumbaga, ang difference niya is hindi siya direct stats. It's more of like from opportunity and minutes na hindi nagde-deliver. So, may kabaliktaran yan. For example, ni Dylan Brooks. Hindi na pala kabaliktaran. Same category sila na starter minutes, madaming minutes kaso hindi lagi nagde-deliver. So, kailangan ko siya isama sa trending down dahil in addition to that, nauumay na yung tao sa kanila. So, dinadrop sila. Eh, starter minutes sila eh. So, for me, add pa rin sila sa deeper leagues. Especially si Patrick Williams this week dahil maganda yung schedule ng Chicago Bulls. So, despite really trending down, though mas okay yung upside ni Patrick Williams over Dylan Brooks, I think he's a good stash and add. Add and stash pala, rather. Not in standards, not in shallower leagues. 14 maybe, 16 definitely. Gusto pa siyang paininin. This is his sobrang low na ng value niya. Talagang trash na siya. So ako, timingan ko, naka-GTD ngayon yan. Stash ko muna sa IL Plus. There's a good chance na makakuha siya ng magandang momentum this week kasi hindi ko alam kung maglalaro si Zach LaVine. Parang merong balita na posible siyang umupo one of the games. 4 games ang Chicago Bulls. So maybe magkaroon ng chance itong si Patrick Williams. As of the moment, mas maganda yung Ayo Dosun mo over Patrick Williams. Pero yung projected upside ni Patrick Williams was better kay Ayo eh. Yun lang talaga eh. Hindi talaga niya nagagawa eh. Napaka basura talaga ni Patrick Williams. Yun talaga yung concern. But again, doon sa mga deeper leagues, kung na-drop si Patrick Williams, medyo willing akong pumuso kahit na mababa yung value. Jalen Smith, wala lang talagang minutes. Yun lang. Pero again, similar to Patrick Williams, stashable sila. GTD. Per minute guy din to si Jalen Smith eh. Pero I have to put them here kasi malakas yung expectation natin sa kanila and they're really trending down. This is for deep leagues. Doon sa mga standard leagues at yung ibang 14, wag nyo na i-consider yan. Lagyan nyo lang ng star just in case mag-pick up yung game nila. After nun, itong dalawang Miami Heat, Nikola Jovic at Jaime Jaquez. Actually, the whole Miami Heat isn't really playing well. So, abangan natin the moment they pick it up or yung mga rumors about Jimmy Butler biglang nangyari. Pwede kasing umangat yung value nitong dalawang players na to. Kung hindi sila kasama doon sa trade. Kung kasama sila sa trade, so depende sa mapupuntahan nila. So, expectations are a little bit high and they're not delivering. So, pasok sila dito sa trending down. Lowest value siguro ni Joel Embiid ngayon, no? So, another name na idadagay natin sa trending down players. Kasi, injury scare na pagkatapos masosuspend pa. Ako, massive buy low window kay Joel Embiid. I think he can still be someone that provide top 3 value for 50 games. Naniniwala pa rin ako doon. So, I'm gonna really try to buy Joel Embiid a lot. Andre Drummond, hindi nagawa ni Andre Drummond yung expectation natin na bumabomba. Lumalabas tuloy yung suggestion ko sa inyo na nag-trend up siya, tapos sell. Kumakabig na, pababa na siya. So, yun, medyo nawawala na yung window. Pero syempre, dahil doon sa balita ni Joel Embiid, technically, dapat meron pa rin mga interesado kay Andre Drummond. So ako, isasuggest ko sa inyo na despite really trending down, yung situation kasi is still in his favor. So i-trade up nyo na si Andre Drummond. Yun nga,
all of this is based on my expectation na Joel Embiid still plays at least 50 games. TJD, the opportunities there, pero is it? Is it really there? Kasi yung rotation nga ng JSW is masikip eh. So, upside kasi, yung nagdadala. Yung historical upside ni TJD, yung value niya. Pero he's really trending down. So, you can buy low on TJD. Really, really low. Hindi naman din kataasan yung value ni TJD. Ang nagdala talaga sa kanya is yung hype eh, na yung upside niya and at any point in time, pwedeng siyang pumutok or gumawa. But he's not doing that currently. So, pwede. Buy low. Hindi ko naman siya din i-drop kung ako yung may TJD. Lalo na medyo fragile ang GSW. Andrew Nembhard, kabaliktaran nung kanina, ng mga Ben Maturin, syempre. Ayun, naalala ko na, Aaron Smith, yung isa. So, Andrew Nembhard, valuable din kasi ang assist. So, kahit na trending daw si Nembhard, madami nag-drop kay Nembhard. Ako, pupulutin ko lang siya. And currently, pwede na siyang ilagay sa IL+. So, yun, go. KCP drop. Ito, drop ako dito. Hindi ko na ikot-ikutin. And then, naglista ako ng couple of names na injured. So, syempre, mga massive buy low to. Yung Paulo Banquero, ano siya eh, nasa gray area din siya eh. Kahit na may at least 6 weeks na time frame. Ang tagal nun. So kapag madaming mga players yung may-ari ng Paolo Banquero na injured, mababaylo nyo talaga ng todo si Paolo Banquero. So kung clear yung mga IL plus nyo at IL, i-target nyo yung Paolo Banquero kasi matutulungan kayo niyan. Tayo niyan pagdating ng fantasy playoff. So optimistic ako doon. So buy low na kay Paolo Banquero. Maiinip at maiinip yung may-ari niyan. Kyle Kuzma, mas maikli yung paghihintay kay Kyle Kuzma. Kaso hindi din umuugong yung pangalan ni Kyle Kuzma to start of the season eh. So feeling ko may konting buy low window pa kasi lalo kung kailangan mo ng scoring kasi yun nga eh. Si Kyle Kuzma minsan tumataas yung value kasi ano eh, tawag dito, may tendency siyang pumutok din eh. And currently, nai-impacta nung pagkawala niya yung ibang mga players ng Wizards and soon enough, pagbalik niya, tingnan natin, baka mamaya magkaagawan sila ng usage. Pero I still think na bakaw pa rin to si Kyle Kuzma. So if you need scoring, you can really buy low on Kyle Kuzma. Marcus Smart, nagdadalawang isip ako. Pwede yung stash kasi IL. Pero for me, candidate na siya for drop talaga. As in, hindi na ako interesado kay Marcus Smart. Napakababa ng upside niya. Kelly Olynyk, the same. Pero kasi sa deep leagues, feeling ko may value si Kelly Olynyk saka sa Roto. I still think he's gonna play a lot of games sa Toronto just because they're that bad and Kelly Olynyk is that good. So they need someone like Kelly Olynyk to really be a presence while developing and trying to win. So yun, good sa Kelly Olynyk. Medyo mas matagal lang siya sa iba pang mga injured. I think 3 to 4 weeks siya. Yung other injuries or injured players, pasok dito lagi. Laging nasa trending down yun, saka nasa buy low. Kasi wala eh. Zero eh. Kahit na Nikola Jokic yan or Nakonda Wood or Victor Wembanyama. Itlog eh. So parang kahit na, ano yan eh, mataas value niyan. Like, kunwari, Joel Embiid. Kaso, okay, mataas value niyan. Kaso may injury concern. Tapos, walang binibigyan na stats sa akin eh. So, paano mo masasabing mataas value niyan? So, you can actually deal na talagang mababa yung trade value nitong mga to. And technically, if that's the case, pasok sila sa listahan ng trending down natin. So yun lang naman, yun yung dalawang mga categories na usually natin pinag-uusapan sa episode na to. Pwede ako magdagdag ng mga to watch for, like for example, katulad ni na Tristan Da Silva. So, deeper leagues to watch for na siya kasi he got the minutes. It's just a matter of like really providing the goods. Doon sa trending doon, pwede kong ilagay si Anthony Black just because hindi pa niya na provide yung value na expected natin sa kanya eh. And the way I look at it, medyo gun shy siya. So if he's gun shy and si Tristan De Silva yung mas may balls to really score and contribute, then mashi-shift na yung attention ko kay Tristan De Silva. And another Orlando guy na medyo low-key to watch out is Goga Bitadze nga na hindi pa gumagawa, hindi pa nakakapaglaro. Dahil talagang lagi na i-injure si Wendell Carter Jr. So habang wala siya, he's a good stream. So just double check and review yung mga updates kasi it impacts yung players depende do sa opportunity na meron sa kanila.
Okay? So yun lang naman. Maraming salamat mga paps. Medyo tinry kong less than 1 hour yung episode natin. And hopefully it work. Pero if not, that just let me know kung gusto niyo mas i-upgrade natin or dagdagan natin yung analysis natin for our weekly trends. Okay? Maraming salamat mga paps. Like, follow and subscribe our YouTube channel and Facebook page and yung iba pang mga SOCMED natin. So, Fantasy Basketball PH saka at NBA Fantasy Papi. Okay? Yun lang naman mga papi. Maraming salamat. Always choose peace. Bye-bye.